morning guys! Naka-check out na tayo sa hostel natin. Check out doon is 10 AM, 9:30 na ng umaga. Self-check out lang yun. Hindi mo na kailangan pumunta ng reception. Basta self-checkout, yung ginagamit kasi namin is keycard. So, yung keycard mo, i-drop mo lang doon sa box nila. Checkout ka na. Anyways, I'm not sure kung nakwento ko na sa inyo to doon sa mga previous video. Pero, ito, sabihin ko na lang din. Itong Switzerland is a landlocked country. Sa north niya is Germany. Sa west niya, yan yung France. Sa south niya, yung Italy. Tapos, sa east, I'm not sure if Austria. Basta napapalibutan siya ng mga bansa. And then, ang Switzerland has 4 official language, which is the German, the French, the Italian, and the Romansh. 65% ng mga tao dito, they speak German or Swiss German. And then, 18 to 20% ng mga tao dito, they speak French. And then 10 to 12% naman is they speak Italian. Then only 1% speak Romansh. Yun. And then majority ng ang religion dito is dominantly Christian. Pero majority are Catholic and then Protestant. Yun. And then this country is a very rich country. Siyempre, malaki yung pasahuran sa mga nag-work, pero malaki rin naman yung nila cost of living. Pero sa inyo, siyempre, nasa tao rin yan kung paano siya magtitipid, diba? Kung matipid kang tao, makakaipon ka talaga. Pero kung maluho ka, good luck. Anyway, papunta tayo ngayon sa Zurich HB station, train station, going to Lucerne. Actually, merong malapit na train station sa hostel namin. Like, 2 minutes walk from my hostel. Pero kasi, from that station, bababa, magsa-stop siya to Zurich HB. Ang pamasahe nun, 2 rides, it's 30 Swiss franc. Pero kapag didiretso ako dun sa Zurich HB station, it's only 27 CHF, Swiss franc. So less 3 CHF. Although sabihin na natin 3 Swiss franc lang naman yun. Kaya lang kasi pagbaba ko dun sa platform, I need to walk 7 minutes dun sa another platform. Syempre sobrang laki nung train station nila dito, lalo na yung Zurich HB kasi yun ata yung main station nila dito sa Zurich. So, hahanapin ko pa yon. So, 7 minutes is not enough para makita ko yung platform na yon. And then, syempre, bago lang ako dun sa station na yon, maghahanap talaga ako. Saka alam nyo naman na on the dot sila dito, hindi sila nalilate, pero minsan dumarating sila ng maaga. So, kung minsan maaga sila ng 2 minutes, 3 minutes, ayun. So, malamang sa malamang, hindi ko aabutan. So, kailangan ko na lang lakarin papunta sa Zurich HB. 7 minutes walk, malapit lang naman. Maglalakad muna ako kasi I only have 45 minutes para lakarin yung papuntang Zurich HB. See you later. Guys, tingnan nyo naman. Napakaluwang ng daanan. Walang ka-traffic. So, kaya ang sarap maglakad. Walang pollution. Ang linis, sobrang linis ang hangin. Naalala ko nga pala sa sinabi ng tour guide namin kahapon, nagbebenta ang Zurich ng oxygen. You heard me right. Parang yung hangin na yon ay galing sa Alps ng Switzerland. And then palagay siya sa cans and you can use that for 20 minutes. So ang price naman nun is $20 for 20 minutes of Alps air. Ang galing, no? Kasi syempre sobrang nagpo-produce sila, nag-export sila kasi maraming mga bumibili rin naman. Saka sobrang linis kasi ng hangin nila dito. Pero syempre, can you imagine? Binibenta mo yung hangin. Nagbibenta ka ng hangin. $20 for 20 minutes use. Ang galing, no?
Dito na tayo ngayon sa train station. Actually, litong-lito ako. Sobrang litong-lito ako. Kasi, hindi ko alam kung tama ba yung binayaran ko. Wait lang ang nakalagay kasi doon is ang full price, mamimili ka kasi kung full price or half price ang babayaran mo. Kaya lang kasi di ko ma-determine anong criteria ng half price. Ang full price is 27 Swiss franc. And then ang half price is yung half the price, half ng 27, so 3.5 Swiss franc. Sinearch ko sa Google, ang sabi doon, kung nag-offer ng half price, grab the opportunity kasi half price nga naman. Pero kasi, anong benefit nun, ano advantage nun at disadvantage? Aside from makakamura ka ng half price. Baka kasi may limitation siya. Hindi ko alam. Pero mamimili ka kung first class or second class kasi ang pagkakaalam ko sa mga napanood ko sa vlog, ang first class yun yung maganda, yung parang sweet yung yung itsura nung loob, tapos yung nasa may harapang banda ka ng train, tapos yung second class is parang from the middle hanggang sa likod ng tren. Sabi ko, bahala na si Batman. Half the price ang pinili ko, syempre kung saan tayo makakamura, diba? Tapos, ang daming mga platform dito. Hanggang 40 plus ata ito na platform. Hinahanap ko kanina kung saan ang platform ko. Buti na lang. Kakaikot ko. Nakita ko merong platform 8. 8 ata yun. Yeah, 8 to 14. 16, 17, 8 to 18. Sabi ko, baka ito na yun. Akit ako ng elevator. Ay, elevator? Escalator. Ayun. Nakita ko rin siya sa wakas. Ito, pakita ko sa inyo. Ayun. Ewan ko kung kita niyo. Pero wait, lapit tayo. Lapit pa tayo. Ayun. Going to Lucerne. So, sa tamang track tayo. Pero 10:35 pa yung yung dating ng train. And then, ito yung mga train nila. Ayan, may bagong dating na train. Pero, platform 13 yan eh. Ang platform 12, itong nandito, wala pa yung train. Guys, dumating na yung train going to Lucerne. Maaga siya na 10 minutes. Ang pinili kong ticket is second class. Nalalaman mo na sa tamang wagon ka dahil may nakalagay number 2. So, antayin natin maglabasan sila, tapos papasok na rin tayo. Hello guys. Nandito na tayo sa loob ng train. Sana tamang bagon itong napasukan ko. Nandito ako ngayon sa second floor ng train. 2 floors kasi ito eh. So pumunta ako sa second floor para mas maganda yung point of view ko from here kapag tumatakbo na itong train. Kitang-kita mo yung view sa labas. Ang ko lang naman, ang hirap lang naman dito is bibit-bitin ko yung luggage ko from first floor ng train going to second floor. Wala ka na siyang lift. So, maganda naman yung pwesto ko. Wala akong kasama. Look. Yan. Tapos may lamesa. Pero kasi meron akong napanood na vlog na maganda yung view kapag nasa right side ka ng train. So, sana nasa tamang posisyon ako ng train. Pero kung nasa left side ako, hindi ko kasi alam kung saan dito ang magiging. Siguro tama ba? Hindi sure eh. Pero kung nasa maling location ako, pwede naman ako lumipat kasi maraming mga bakante. Pero
kasi kapag may mga, minsan pwedeng magpa-reserve. Kapag nakapagpa-reserve ka, may pangalan yung ano, yung seat mo, nakapangalan talaga sa'yo. Yung location ko, wala namang nakapaskay na pangalan. So, save ako dito. Tapos yung luggage, meron silang lagay ng luggage dito. So, kampante naman ako na hindi mawawala yun, nandun sa likod. Kasi, safe naman dito sa Switzerland. Kaya, kita-kits na lang later. Pag nasa Luzon na tayo. Yung Zurich HB kung saan tayo galing, isa siya sa mga pinaka-busy train station sa buong Europe. Mga 3,000 na trains ang dumaraan per day sa Zurich HB. Nag-cater siya ng domestic or international train. International train, ibig sabihin, they will cater train coming from Germany, France, Austria, and Italy going here. Kasi ito yung main hub sa Zurich HB. Pero ang galing no? 3,000 train ang dumadaan. Ang laki kasi talaga ng train station. Kaya nga ako nawala eh. Nandito na tayo sa Luzerne. We just arrived here. Mga 51 minutes lang ata ang biyahe from Zurich to Luzerne. So, ang plano natin ngayon, dahil alas 2 pa ng hapon ang check-in, maghanap ako ng luggage storage. Doon ko muna iiwan tong aking napakalaking maleta. Dahil didiretso tayo ng bundok. Mag-hiking na tayo. Para hindi sayang yung oras. Pwede naman na mamayang hapon na ang ating check-in. Basta 2 o'clock, yun yung start ng check-in. So, kahit mamayang alas 5 or alas 6 ng gabi na ako mag-check-in, pwede naman yun. Para lang hindi masayang yung oras. Kasi bukas, may 3 mga mountain tayong pupuntahan. Actually, ang total nito is 4 na mountain. So, akitin na natin yung isang mountain ngayong hapon para mabawasan yung ating itinerary for tomorrow. Kasi sayang yung oras eh. So, hanapin ko muna yung luggage storage. Sana mura lang. Ito yun guys, malaki ang train station nila. Pero hindi kasing laki ng train station sa Zurich. Pero kung mapapansin nyo, kunyari paglabas nyo dyan, kunyari may paparating na tren. Dito sa platform 8, may paparating na train. Pagbaba ng mga tao dyan, diretso lang sila dito. Wala nang harang, wala nang pintuan, diretso na palabas. So, kung sasakay ka rin ng tren, from main door, diretso lang din dito, sakay ka na ng tren. Kasi sa'yo na yan kung magbabayad ka. Pero syempre, laki ng tiwala ng mga Swiss sa mga sumasakay, kaya alam nilang magbabayad yung mga tao. Pero meron, before ka naman makapasok, meron namang kiosk dito para, may kiosk dyan. Ito, may kiosk din dito. Yan. Para bumili ka ng ticket. Guys, ito nakita ko na yung locker. Alam yung kinaganda dito. Kasi kunyari, wala ka namang planong magstay dito sa Luzerne. Pero gusto mong daanan tong Luzerne tapos ang dami mong mga luggage. Ang kinaganda dito, meron kasi silang meron silang locker kung saan pwede mong iwan doon. Pero syempre, you need to pay the price. Kung ilang oras mong ilalagay doon. Ito may nakita ako, sana may malaki-laking bakante. Pakita ko sa inyo. Tapos, after na ng itinerary mo for the day, pwede ka nang bumalik dito, kunin mo na lang. Katulad nito. Yan. May locker. Tapos, doon din sa kabila, may another locker. Kapag green ata ang ilaw, bakante. Tapos kapag pula, may laman na. Ito,
May bakante, oh. Kasya isang maleta at isang bag. Ayun, pwede na. Sige, iwan ko muna aking bagahe at akit na muna ako ng bundok. Ayun guys, yung nakita ko kanina is yung pinakamalaki lang na lagayan ng luggage is large. Ito, doon pala sa likod nito, merong XL saka XXL na luggage na taguan, lagayan ng luggage. Ito. Yan. XL and XXL. So, paano natin gagamitin to? So, ang aking pipiliin ay XL. Kasi naman siguro ang XL eh. So, XL is 12 euro. Ay, 12 Swiss franc. Equivalent to 12 plus euro. Ayun. Duration is 6 hours lang ata to. Longer usage period than 6 hours. May additional na. So, after 6 hours, ma-unlock na yung itong locker. So, kailangan before 6 hours, nandito ka na. How to deposit, put luggage in an available locker. So, ilalagay lang natin dito yung luggage natin sa loob and close the door. Then, the system will ask for a payment. And pag nagbayad ka na, you need to take the QR code and keep it safe. Ayun. So, kapag naiwala mo yung ticket mo, yung QR code mo, you will be fine. Pero to make it safe, kailangan mong picturean na lang yung QR code para in case na kasi kailangan mong i-scan dito para mag-open yung ano mo locker mo eh. So kung pinicturean mo, kapag nawala mo yung ticket tapos may picture ka naman, okay lang yun. Kaya sige, magbabayad muna ako at para may mapuntahan na tayo ngayon. See you later. Ayun nga, nandito na tayo sa Lucerne. Bumili na ako ng paano mo sasabihin to? Parang pass card, pass ticket, tel pass. Tawag doon nila is tel pass. Kind of pricey siya. Although meron naman akong guest card from my hostel. Pinadala nila sa akin via email. Kasi dito ang mga tourist na pupunta dito sa Lucerne, you are entitled with a guest card from your accommodation. So once you have the guest card, the Lucerne guest card, you can ride bus, tram, train, train for free. Wala kang babayaran na kahit ano. Pero with that guest card, valid lang siya sa city. Dito mismo sa city, valid siya. So, wala kang babayaran. Dahil, binayaran mo na yun using the tax. Kasi lahat ng mga turista dito nagbabayad ng tourist tax. Pero kasama siya dun sa accommodation na binayaran mo. So, dahil ang guest card is within the city lang, kailangan natin pumunta mag-hiking sa bundok na malayo-layo dito sa city center. So I need to buy what they call the tel pass. Dahil 3 days and 2 nights ako dito, mag-avail ako ng tel pass. At ang price nun is 230 Swiss franc. So 200 plus euro siya. Bigat, no? Mas makakatipid ka kung pupunta ka ng pupunta ka ng mga Mount Pilatus, Mount Titlis, Mount Rigi, yung kasi mga yung mga magagandang puntahan dito. Pag napuntahan mo yung mga yun, sulit na sulit yung 230 mo kasi kunyari, pupunta ako ng Mount Pilatus. Isa sa mga matataas na mountain dito. Isang pa lang, yung babayaran mong transportation going there, like sasakay ka ng 2 bus, sasakay ka ata ng cable car, di ko alam paano pa isang sasakyan kung gondola ba, hindi ata gondola so may isa ka pang sasakyan, aabot ka ng less than 100 euro na.
Paano pa yung Mount Titlis? Yung Mount Titlis is isa sa mga kailangan mong mapuntahan pag nandito ka. Aabot yun ng 100 euro din. 2 bundok pa lang yun. O diba? Sulit na. Tapos, with the use of your Telpass, free ride na rin ang bus, free ride na rin ang tram, ang train, at ang mga ferries. Free na rin yun. And then, dahil sa ano ba ngayon? 9 ngayon, 10, 11. 11 pupunta ako ng Interlaken, nilipat naman ako ng Interlaken. So ang train ko from Lucerne here to Interlaken is free. Kasama na siya dun sa Telpass. So laking tipid din siya kung susuma total mo. Sobrang tipid. So yun lang naman yung tipid tips ko dito. Pero mahal nga lang. Anyway, ito nga pala yung itsura ng train station nila dito sa Lucerne. Yan ang train station nila. And andito yung bus stop. Guys, meron din pala sila tinatawag na Swiss Pass. So yung Swiss Travel Pass. Kapag Swiss Travel Pass naman, for 7 or 6 days na nandito ka sa Switzerland, ang Swiss Travel Pass ay nasa 300 plus or basta nasa 400 plus Swiss franc. Pero yung Swiss Pass na tinatawag naman nila is magagamit mo yun sa buong Switzerland. Itong Telpass is for ano lang, for Lucerne lang. And then yung Swiss Pass kasi may mga part na may mga location na magbabayad ka pa rin, although half the price yung babayaran mo using your Swiss Pass, pero maganda rin naman, kaya lang kasi sobrang mahal. Kaya hindi na ako nag-avail ng Swiss Pass. Nung nandun ako sa Zurich, teka, andito na ata yung aking bus. Mamaya tayo. Guys, andito na tayo sa cable car going to Mount Pilatus. Ako lang mag-isa. Nakakatakot. Look. Yan. Second stop, mag-change tayo ng ride going dun sa pinakatuktok. Yes! Ooh, saya-saya. First time. Nasolo ko pa yung cable car. Actually, oo nga, hassle-free nga yung meron kang Telpass kasi from Lucerne, sumakay ako ng bus, tapos no need na for a ticket, then may certain point to na bababa ako, tapos sasakay ulit ako ng bus, na no need ulit bumili ng ticket. Tapos, eto naman, muntik pa ako mawala papunta dito sa Pilatus na cable car. Kasi hindi ako marunong talaga sa direction. Ayun, pero sinunod ko rin naman si Google Map. Nag-alito-lito nga lang talaga ako. Tapos ayun, pag wala kang Telpass, mahal ang babayaran mo. Tapos ang pinakita ko lang yung Telpass dun sa counter. So wala akong binayaran, binigyan lang ako ng ticket. Tapos dito, kunyari kung wala kang Telpass o kaya Swiss Pass, babayaran mo papunta doon, babayaran mo rin pabalik. So mas mapapamahal ka. I'm not sure kasi may mga part ng Swiss Pass na 50% off kapag mga ganitong gondola, cable car, 50% ang babayaran mo, hindi siya yung full price. Pero itong Telpass kasi, as in 100% wala kang babayaran. Part siya ng Telpass na binayaran mo. And then, ano pa ba ha? Basta maganda, sobrang ganda. So, andito na ako sa first stop.
Pero sabi kasi sa akin dun sa counter, hindi ako bababa ako dun sa second stop para mag-change ng cable car. So, malapit na ako sa first stop. Ayan. Malapit na ako sa first stop. Pero hindi pa ako bababa dyan. Dun pa ako sa kabila bababa. Guys, malapit na tayo sa tuktok. Puro mga niebe na yung tuktok dito. Check nyo! Check nyo! Guys, nakasakay na rin tayo sa second ride. Wala ka siya. May gulo. So, here it is. Pakita ko sa inyo. Guys, nandito na tayo sa Mount Pilatus. Sobrang ganda. Okay guys, pababa na tayo. Itong Mount Pilatus, 6,983 feet above sea level. Ganun siya kataas. Hindi na siya ganun kalamig dito. Malamig lang siya kapag may mahangin. Pero hindi ko na ramdam yung lamig. Kaya kung pupunta kayo dito sa Luzerne, take the Telpass. Para lahat ng mga mountain ranges, mga mountain na sikat dito sa Luzerne, pupuntahan nyo for free. Kasi sulit talaga. From Luzerne Station, papunta rito 1 oras. So pababa 1 oras. Then another one, sapat naman ng 1 oras para libutin mo itong peak na to. Kaya ng 1 oras. So pwede kang gumugol ng 3 oras sumatotal. Pero syempre, mahal nga lang, pero sulit. Sa hostel. Bumulong ako kasi baka may mga natutulog. Papakita ko sa inyo. Maganda naman yung hostel. So far, mas maganda to kaysa dun sa isa. Check natin mamaya yung toilet. Magandang gabi guys. Nandito ako ngayon sa hostel namin. So, papakita ko yung paano ko ba sasabihin? Dito ako kumakain. Tapos, kung gusto mo tumambay, meron tambayan dito. And then, merong bar dito. Pakita ko sa inyo. Yan. Diyan, pwede kang tumambay dyan. Nandito pwede kumain. Yan. Ito may bar. Kaya lang, open to ng 7 to 11 p.m. 7 a.m. to 11 p.m. Kaya lang medyo mahal yung kanilang food Yan, dito sila kumakain. They serve breakfast here.
lunch, and dinner. Pero check nyo naman yung yung food nila. Look, breakfast buffet. Ewan ko lang kung kita nyo. Yan yung brunch. And marami. Masyado lang mahal talaga yung pagkain. Like, yung breakfast buffet nila is 14 Swiss franc. Yung brunch nila is 29 Swiss franc. Pero ano na to? Unlimited food. Pero, kung ikaw compare ko siya dun sa buffet breakfast sa mga napuntahan ko, mas mahal to. Siyempre, nasa Switzerland tayo. Like, 10 euro ata. Yun yung pinaka mahal kong binabayaran during breakfast. Ito 17. Ano pagkano ngayon? 14. Anyway, bukas aakyat ulit tayo ng bundok, pero sa ibang bundok naman. Kaya huwag kayong mawawala. Okay?